with us upang tayo'y magpahinga sa Panginoon at alalahanin natin yung kanyang natapos na gawa doon sa cross, isang selebrasyon sa resurrection na nag-secure ng kaligtasan sa atin, isang malaking kagalakan. At sa umagang ito mga kapatid, no, since my preaching this afternoon is about worship, na-realize ko na baka baguhin ko lang muna yung Bible class, no, para may ibang uri ng trajectory, may ibang trajectory yung ating Bible class na mapagtuunan natin ng pansin, no. At ang gusto kong ituro po sa bawat isa sa atin ngayon, this Sunday, is honoring our elderly parents. It's actually honoring our parents in general, but particularly to the elderly parents. Bakit ko siya napili? Because I realized na ito yung mga topic, no, na hindi siya common naririnig natin sa mga Reformed Baptist churches, pero may ilan din, no, na nagtuturo ng mga ganito, pero na-realize ko na baka ituro ko din ito. At nakuha ko po ito nung nagbabasa ako sa libro ni Kathleen B. Nelson, no, Making Good Return. Napakagandang libro, no, kung paano natin i-honor ang mga tumatanda natin na mga parents, no, or mga aging church members na kasapi ng iglesia. So, as a preliminary, alam natin lahat mga kapatid, no, na ang storya ng humanidad, dumating yung tinatawag na pagbagsak ng tao, the fall of humanity. At dahil sa fall, no, nangyayari itong tinatawag nating proseso ng pagtanda. Itong process of aging is actually an impact of the fall. Remember, kung si Adam, kung sinunod niya yung tipan ng Diyos na binigay sa kanya doon sa hardin, there we have a representative there na si Adam. Kung sinunod niya yon, lahat ng kanyang salid lahi, ang lahat ng kanyang posterity, hindi sana magsasuffer ng tinatawag na aging or hindi magkakaroon ng gradual physical decay. Nangyayari po ito sa atin mga kapatid na tumatanda tayo, may mga parte ng ating katawan na nanghihina na dahil po ito sa fall na na-inherit natin dun sa kasalanan ng ating federal head or ating representative na walang iba kundi si Adam, no? So, in Romans 5:12, no, napakalinaw na sinabi ng Biblia, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao, by the sin of one man, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. So pumasok ang kasalanan dahil sa nag-iisang tao, yung federal head natin. Kaya lahat tayo, walang exempted sa atin, ang makakaranas din ng kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. So when Adam sinned, we all sinned in Adam, no? Nagkasala na tayo kasi siya yung nag-represent sa atin. Now, important to note, no, ang pagtanda, mga kapatid, itong pagtanda, realize ko, dati, 18 years old pa lang ako, no? Pero isang kisap mata lang, mag-40 na ako, 37 years old na ako. Ang bilis ng panahon, no? Parang papunta ako at hindi ko mapipigilan yung aking pagtanda, no? Pero itong sinabi natin na ang pagtanda, mga kapatid, your aging, your physical decay, yun ay gradual or unti-unting proseso na humahantong sa tinatawag nating kamatayan, no? And that is a reality of life, no? And death will always be inevitable, no? Yun yung hindi natin sasabihan ng sana hindi ka dumating sa buhay natin. Death will always come to all of us. May mga erroneous view dito, mga kapatid, no? May mga nagsasabi na itong aging or growing old
is natural. Di natural yun sa tao. Pag ikay tumanda, pag ikay nanghihina, natural yan. Mga kapatid, hindi po yan natural, no? Hindi natural sa tao ang mamatay, hindi rin natural sa tao ang tumanda. Kaya merong ganon kasi bumagsak po yung tao. Sintomas po yun ng kasalanan na nagawa ni Adan, na ating representative. Kaya tayo dumadaan sa prosesong iyan, no? Hindi yan natural sa tao. Kaya sa mga matatanda, kung meron tayo mga unbelievers na mga lola at lolo, pwede mo siyang magamit ang pag-explain mo sa pagtanda na, alam mo ba, ang rason kung bakit tayo dumarating tayo sa pagtanda, bakit nangyayari itong mga physical decay. Actually, ito mangyayari din ito sa akin sa pagdating ng panahon. Pero alam niyo ba anong pinaka-root nun? Dahil nagkasala ang tao. Pwede mo nang ma-share sa kanya yung gospel, di ba? Pag-explain mo sa kanya kung bakit dumarating ang pagtanda sa atin, no? Tayo mga Kristiyano, kaya nating i-lead yan sa Ebanghelyo. So that's erroneous number 1 to say that aging or growing old is natural. Hindi po yan totoo. Number 2, marami din nagsasabi, no, na we are in control of it. Na kontrolado natin yung ating pagtanda. So kaya marami mga na-invento na mga surgery at iba't ibang klase na mga cream, no, para gaganda ang ating pangangatawan na hindi tayo tatanda. It's a good thing naman, no, na ma-prevent ng konti yung ating pagtanda, no, so that we would be attractive to our partners. Maganda naman yun, no, mga kapatid. Pero wag mo lang isipin na kontrolado mo ang iyong pagtanda. Kasi hindi po yan control mo. Okay? Mangyayari yan kasi yan ang sumpa na natanggap ng tao sa pagbagsak ng humanity, sa pagbagsak ni Adam. Sabi ni Kathleen B. Nelson sa kanyang libro, no beauty cream. Mahilig na bumili ng beauty cream, no? Kahit yung mga kabataan, bumibili talaga ng beauty cream kahit wala pa silang pagkunot yung kanilang mga skin. Sabi dito, no beauty cream can erase all the wrinkles. No amount of exercise or surgery can keep a 90-something-year-old body as strong, no? Kahit mag-exercise pa yung mga 90 years old or 80 years old, hindi talaga yan babata, mga kapatid, no? Siguro mamitigate lang niya yung mabilis na pagtanda, no? Pero hindi niya mapipigilan. Nasa gradual process siya papunta sa sementeryo. At yan po ang realidad ng tao. Sabi dito, we age. Tayo ay tatanda. And everyone knows it. Pero ito lang yung kagandahan mga kapatid tayo mga Kristiyano. We age under the sovereign hand of a God who has judged this sinful world with the punishment of death. Itong ating pagkamatay, ating proseso sa pagkamatay, ating pagtanda mga kapatid, no? Tayo mga Kristiyano whom God designed ang buhay natin will work together for His own good. Kahit yung proseso ng pagtanda natin, meron siyang layunin doon, no? May natutupad siyang mga layunin doon at lahat yon, kahit ang ending nitong buhay natin is kamatayan, no? Even if this life, sabi nga ng Ecclesiastes, Hebel, no? Which is the Hebrew word for Abel, no? Abel, meaning to say parang momentary lang, no? Kaya momentary lang din namatay namatay si Abel. Momentary lang din yung life niya. So even in this life, mga kapatid, lahat ng mga episodes dito sa buhay natin, kahit tayo mamamatay, ay hawak ng Diyos. And He designs all of it for His own good.
Mystery pa yan sa atin ngayon, but one day makikita mo na even yung pagtanda mo, bawat episode nga na binibisita ka ng mga pamilya mo and whatnot, ay kasama sa soberanong plano ng Diyos at pagtupad sa Kanyang malalim na layunin sa bawat isa. Now, just as the leaves, nakita natin yung mga dahon, di ba? It wither as the wind blows upon it. And so our physical bodies, itong physical na pangangatawan natin, kagaya ng dahon that it will wither, mangangalagas, di ba? It will deteriorate as the wind of time takes us through the journey toward the grave. So kung meron tayong mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Yesus, you know that it is a reality na tayong lahat ay nagmamarcha papunta doon sa kamatayan. May end talaga itong buhay na ito. Ngayon ang question, kung ikaw ay hindi mo pa alam kung ano ang daan ng kaligtasan, kung hindi mo pa alam yung destinasyon mo before death comes, before aging comes, na hindi ka na makapag-isip ng maayos, di ba? Pagtanda natin, your rationality is not as good as you will be pagdating ng pagtanda mo. So ngayon, habang bata ka pa, hanapin mo ang daan ng kaligtasan. Hanapin mo yung salvation. Kasi what if di mo alam yung salvation mo? Pagdating ng yung pagtanda, pagdating ng yung kamatayan, saan ka pupunta ngayon? At isa po yung bagay na nakakatakot pag di mo alam ang destinasyon mo, kapatid, kaibigan, no? So ngayon, dito pa lang, nag-offer na ang Panginoong Yesus, no? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Pinadala ng Diyos ang Panginoong Yesus para yung buhay natin na may end na hibel, na may katapusan, na momentary lang, ma-enjoy natin yung buhay na walang hanggan sa kaluwalhatian kasama ni Jesus. So, hanggat yung kandila ng buhay mo, hindi pa siya nauupos. Hanggang may rationality ka pa, may tamang pag-iisip ka pa, may tamang lakas ka pa, mananampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Huwag mo ngayaan na sa pagpikit ng iyong mata, hindi mo na tagpuan at hindi mo na sumpungan yung kaligtasan. Isang nakakatakot na buhay yon, mga kaibigan. At walang kahit isa na no better scientist in history or philosopher that was able to cheating and death. Pinakamatalinong tao sa kasaysayan, pinakamayamang tao sa kasaysayan, tumanda at namatay. Right? And it shall happen to all of us as well. J.I. Packer says, no, sa kanyang libro na Finishing Our Course with Joy, sinabi niya na, furthermore, dumaan siya ng pagtanda, no, before siya namatay, right? As our bodies wear out, habang nangihina daw yung katawan natin sa pagtanda, right? They become more vulnerable to infections, breakdowns. Di ba? Napapansin natin, yung katawan natin habang bata pa tayo, parang may malakas pa yung immune system natin, no? Kinukontra pa yun yung mga lahat ng mga sakit. Pero pagdating daw sa pagtanda natin, magiging vulnerable na tayo sa iba't ibang mga sakit. Heart problems, cancers, Down syndrome, schizophrenia do not vanish with age, and forms of dementia, yung memory natin, hihina na yung memory natin, may mga ilang episode na lang sa buhay natin ang maalala natin sa ating pagtanda, no? Kasi yung impact ng fall, yung pagbagsak ng tao ng kasalanan, yung impact ng sin, incremental yun as your age gradually increase, no? So yung yung sumpa na natanggap natin, mag-i-increase din yon, no? Alzheimer's disease are apt to develop. The slowing down is permanent, and with it comes
one of the two temptations that are peculiar to old age, namely, to go with the flow of body decline and waning physical desires. Para magpadala na lang sa agos ng pagtanda, no? Kaya yung mga matatanda na may sakit, may karamdaman, pag wala silang, hindi sila binibisita, hindi sila kinakausap, hindi sila pinahalagahan at binigyan ng pag-ibig, may mga times sila daw, no? Sana tingnan ko din sa mga researches na they are going to give up to bodily decline na lang, no? Sa nangyari. So bakit ko 'to sinasabi, no? Because gusto kong it's my objective, no, na makita natin ano yun na yung mga challenges na kinakaharap ng mga elderly. And this is the thing that I want to learn as well personally para yung pag-ibig ko sa kanila mag-i-increase. And so, our love for them will increase knowing na nagkakaroon sila ng mataas na impact na sa fall, sa kasalanan, no? Dapat nating maunawaan, this is the point, ang proseso ng pagtanda ay bahagi pa din ng malaking kwento ng Biblia, isang kwentong pinapatakbo hindi ng isang neutral o basta-bastang puwersa ng kalikasan, kundi ng Panginoong Diyos mismo. Ito yung comfort natin, no? Imagine kung walang Diyos at lahat ng mga bagay, pati yung pagtanda mo, ay produkto lang siya ng random na mga pangyayari na puwersa. Anong comfort mo during the stage of your aging, sa proseso ng iyong pagtanda, kung walang Diyos na nag-i-exist, di ba? Mas gloomy at nakakatakot yun. Hindi yun nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Pero the mere fact that even those episodes of aging are designed and crafted by the divine artist, the storyteller of our lives, kung siya ang nag-interweave ng mga parte ng storya ng buhay natin, kung ang soberanong Diyos ang pumili nito at nag-decide nito para sa atin, din makakaasa tayo na even though I'm suffering this, I'm suffering in the hands of a sovereign God. Napakaganda ng katotohanan ng Biblia na itinuturo sa atin, mga kapatid. So even in this situation na darating tayo sa panahon na ito, nandito, nagsasuffer tayo sa kamay ng soberano at mapagmahal na Diyos. Tandaan natin yan, mga kapatid, no? So Kathleen B. Nielsen says in page 21 that our sovereign God rules over the process as He accomplishes His redemptive plan in human history. So ang sarap pakinggan, mga kapatid, na even pag tumanda na tayo, yung mga moments pa din sa ating pagtanda, nag-fulfill pa din yun sa plano ng Diyos, no? It gives Him glory. So I just want to let us know, no? This God that we are worshiping is so different from the God of other religions, no? Ito yung Diyos natin na naging source siya ng comfort even sa ating pagtanda. So ang challenge natin sa first line, isa sa pinakamahalagang bagay na kaya nating ibigay sa mga elderly, knowing, no, na ganun pala yung sitwasyon nila, ay ang pagbahagi sa kanila ng katotohanan sa pagtanda. So, when I was doing street evangelism there in Cebu, I would admit, no, ang pinakamahirap talaga share ng gospel, yung matatanda. Usually, pumupunta ako doon sa mga nakaupo na mga bata. Kasi, pag in-explainan mo sila logically, nakakaintindi agad sila. So, parang naging comfort zone ko yung mga kabataan kaysa mga matatanda. Kasi ang mga matatanda, minsan, nag-i-explain ka ng gospel, since may problema na sila sa kanilang part ng kanilang brain, no, na hindi na sila ganun ka 100% mataas yung quality. Minsan, yung mga sinasabi nila,
kino-contradict nila yung previous nila sinabi. Alam mo yun? Tapos hindi sila makakasagot ng maayos. But little did I know na ito'y parte, no, ng pag-decline ng tao dahil sa sin na na-inherit nitong mga taong ito. Pero ang ating panawagan dito sa pag-evangelize sa mga matanda, no, i-explain mo sa kanila bakit dumating sila sa ganong sitwasyon. Bakit tumatanda sila? Bakit nakaka-experience sila ng mga panghihina? So, mabalik mo sila doon sa fall. Ma-explain mo yung pinakarot sa kanila, yung pagbagsak ng tao, at ma-explain mo yung hope sa kanila na bagamat merong dumating yung kasalanan, dumating din yung biyaya. Ang Panginoong Hesukristo na nagpangako sa atin na after this life, there will be salvation. And it should be a good way to evangelize them. So, isa sa pinakamalaking pagsubok kung tunay tayong lumago sa pag-ibig sa ating mga kapatid in the church, right? Isa sa great challenge natin kung nag-increase na yung pag-ibig natin sa isa't isa, no? Love will teach you, bibigyan ka niya ng ability na mahalin ang mga taong mahirap mahalin. No? Even the people na mga hindi na siya nagre-respond sa'yo, mag-increase yung pag-ibig mo sa mga matatanda, sa mga elderly. Lalo na ang matatanda at yaong may kapansanan sa katawan o isipan. Right? So it calls us, because sometimes when we have friends who could easily understand us, who can jive with our hobbies and the things that we do always, parang gusto ko fellowship siya, gusto ko bisitahin siya. Gusto ko siya maging kausap lagi sa church. But when there's someone who's naghihirap na sa buhay, no? Parang hayaan natin yung mga matatanda na lang yung kakausap sa kanila para meron silang sariling sirkulo, and that's wrong, no? If you love them, you have to take care of them. You have to let them feel that you love them because they are your brothers. Kapatid mo siya kay Kristo. At binayaran siya ng dugo ni Kristo. At siya yung piniling magiging kapatid mo. Nung pinunta ka, nilagay ka ng Diyos sa iglesia, yung mga members dito, pinili yan lahat ng Diyos para maging kapatid mo. At pinili sila para mahalin mo. Right? So we have to teach ourselves and to learn as we reflect on the gospel to love those people who are elderly. In her book, sinabi niya, di ba sabi natin, pero Brother Jess, ang hirap naman mahalin, mahirap naman makipag-fellowship lagi pag ganon. Pero remember this, sabi ni Nelson, nung bata pa daw tayo, we were all demanding from the start. Na-experience ko yan sa anak ko, si Levi. Napaka-demanding, sobra, ano? Halos lahat ng gusto niya, i-demand niya, no? Every one of us human beings. So, funny that we don't remember it. Nung maliit pa tayo, napaka-demanding natin sa mga mama, sa lola natin, right? We often smelled bad. Minsan, nagpupupo tayo sa mukha, sa katawan ng ating mga magulang. Our naked little bodies look so helpless. We cried loudly, napakaingay. Minsan dadalhin natin sa church, lalabas natin yung bata natin because sometimes hindi natin makontrol. And we were like that when we were young, when we were babies, right? When we were infants. We were like that. We couldn't be reasoned with. Kahit anong klarong instruction binibigyan mo sa bata, napakahirap turuan, right? We disturb our parents' schedules and sleep, especially sa mga buntis, mga kapatid, no? Sa mga kakaanak pa lang, no? Ginigising sila 2 a.m. ng kanilang mga anak.
Or kung ikaw, baliktad yung tulog mo, nasa call center ka, akala mo makakatulog ka na sa umaga. Finally, wala akong tulog the whole night. Pag tulog mo, ginising ka bigla ng anak mo. We experience that, and it's okay. Tinatanggap ng mga magulang yung ating pangungulit sa kanila, right? When we were young, we were like that. We needed always companionship. May lakad si mama at papa, hindi na kasi may bata. Need niya ako, right? Parents provided us the companionship, care, concern, love, inconvenience na nakukuha ng mga magulang. Tinatanggap nila yon. And many kinds of help. It makes sense, sabi ni Nelson, that at the other end of life, na kung yung mga magulang natin, kung sila na naman yung tatanda, it makes sense that we grown-up children should make some return. Babawi tayo sa kanya. And there is a biblical basis for this, mga kapatid. Later on, to our parents, perhaps in these very ways, by God's grace, let us make good return to our parents. Yun yung parang bawi natin sa kanila, sa pag-aalaga nila sa atin. And God calls us to honor our parents. In Exodus 20:12, imagine mo yung pag-honor ng ating parents, naka-ano talaga yon sa 10 Commandments, sa 2 tapyas na bato, ini-engrave ng Diyos, honor your father and mother. And in fact, kinabit pa ng Diyos ang pagpapala na hahaba yung buhay mo if you honor your mother and father. Sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos, hahaba ang buhay mo sa Kanaan, nung time nila sa kanilang covenant dispensation. In Leviticus 19:2-3, sabi dito, magsalita ka sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal, be holy, right? Sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. So what does it mean to be holy? One of the ways to show that you are holy, ang bawat isa ay gumalang sa kanyang ina at sa kanyang ama. So holiness involves obeying, respecting, and loving our parents. So important to note, number 1, ang kabanalan iniugnay ng Diyos sa paggalang at pagrespeto sa ating mga magulang. So the command of honoring direct parents is later expanded to include honoring the elderly. So at first on a surface level, titingnan natin yung 10 commandments, makita natin honoring your mother and father. Akala natin yung direct lang natin na mother and father, right? But the Bible expanded it to mean in Leviticus 19:32, titindig ka sa harapan ng may gulang at igagalang mo ang matatanda at katakutan mo ang iyong Diyos. Ako ang Panginoon. So, honoring our parents is expanded to mean honoring the elderly. So, kasama po yun sa commandment ng Panginoon. So sa bagong tipan, sinaway ni Jesus ang mga Pariseo na gumagawa ng dahilan sa paggamit ng kanilang pera bilang paglilingkod daw sa Diyos o kurban upang hindi suportahan ang kanilang mga magulang. Alam niyo ba, mga kapatid, sa Mark 7:9-13, I think na-preach dito ni Joe sa Luke, I'm not sure. Itong mga Pariseo na ito, ayaw nilang magsuporta sa kanilang parents at ginamit nila yung the Corban law. Gagamitin ko itong pera ko sa Corban kaya hindi ako makakasupport sa iyo. Yung tradition nila, mga kapatid, Sabi dito, sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng iyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang iyong mga tradisyon, sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang sinumang lumait sa ama o sa ina ay dapat patayin. Imagine mo, capital punishment pala yun, Ngunit sinasabi ninyo
No, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang tulong na mapapakinabang ninyo sa akin ay kurban na nangangahulugang handog. So instead of supporting their needy parents, no, this support ay para ito sa Diyos. Hindi ito pwede sa inyo, no? At pagkatapos ay hindi na ninyo sila pinahintulutang gumawa ng anuman para sa kanyang ama o ina. So there was a dishonoring of parents sa time ng mga apostles, time ni Jesus. Pero in 1 Timothy 5:4, ngunit kung sino mang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan at gantihan ang kanilang mga magulang sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. To give a good return to our parents. We give them, hindi tayo nagbibigay kasi parang negosyo. Nagpundar yung parents mo sa'yo, babalikan mo, babawian mo siya kung magkano yung nagasto. Hindi po ganon. Babawi tayo sa parents natin, sa mga magulang natin, kasi nakakalugod ito, kalugod-lugod ito sa harapan ng Diyos. Pleasing po ito sa kanyang mga mata, mga kapatid. So that's what should motivate us. So, ang paggalang, ang punto dito, ang paggalang sa ating mga magulang ay nagpapakita ng ating tunay na commitment sa paglakad sa kabanalan at makadiyos na pamumuhay. So, ano ba yung motivation natin for doing this, no? For honoring our parents and doing these things? Ang ebanghelyo po, no? The gospel is the ground of honoring our parents. Anong sinabi dito? Let's look at the fatherhood of God. In Deuteronomy 32:6-7, ganyan ba ninyo gagantihan ng Panginoon? O hangal at di matalinong bayan, hindi ba siya ang iyong ama na lumalang sa iyo? Kanyang nilalang ka at itinatag ka, no? Ganyan mo ba siya sasambahin? Ganyan mo ba siya i-honor? Siya ang ama na naglalang sa iyo. Ayon kay Moses, dapat nating parangalan daw ang Diyos sapagkat siya ang ating ama na lumikha at nagbigay sa atin ng buhay. So observe na in the book of Proverbs, the same principle is applied to the human fathers. Mga kapatid, sinabi dito, Proverbs 23:22, listen to your father who gave you life, na nagbigay sa iyo ng buhay, and do not despise your mother when she is old. It's so sad kasi marami tayong na-observe na yung mga magulang natin, no, pag bata pa kaya pang mag-provide sa atin, we're very respectful to our parents. When they grow old, hindi ka ba nakikinig? Parang sinasagot-sagot lang na ang mga magulang. And it's a sad thing, no, na nangyayari yon, because it should not have been. Mas dito mo mapapakita sa magulang mo yung tunay mong pag-ibig at respeto sa kanya pag matanda na siya. Do not despise when she is old. And listen to your father. Kasi nung kabataan natin siguro, no, we think that we know a lot of things. We think that we know better than our parents, no? We think that alam na natin ang lahat, and that's why we cup our ears from listening to some of their advices. Pero kaibigan, kapatid, no, tinawag tayo, inutusan tayo ng Diyos, makinig ka sa iyong magulang. Kung may mali, kung hindi biblical ang tinuro ng isang magulang, huwag mong sundin, pero pakinggan mo pa din siya. Right? Pakinggan mo ang kanyang mga tinuturo sa iyo. Ang patunay na ginagalang natin ang Diyos na ating Ama
ay nahahayag sa paraan ng paggalang natin sa ating mga magulang. If you honor the God as your Father, and you respect to God as your Father, and you listen to Him, then yung vertical na relationship mo sa Diyos, magkakaroon niya ng horizontal application sa iyong magulang. Because how you treat your mother and father is a reflection of how you treat God as your Father. So, paano ba natin tinitreat ang Diyos? Let's labor and strive to treat others in the same way, especially our parents. Sabi ni Kathleen B. Nelson, perhaps the hugest benefit of caring for aging parents is that in doing so, we may be turned to our first parent, our Father in heaven, who gave us life and who gives us eternal life with Him through His Son. So habang tayo pala ay nag-aalaga tayo ng ating mga magulang, no? Kasi sila yung nagbigay sa atin ng buhay, masasalamin natin, maalala natin yung eternal Father na nagbibigay din sa ating buhay. And we look up with comfort knowing that if our earthly father experienced decay and weakness, makikita natin yung ating eternal Father who is most powerful and has no decay or aging. A Father that even if our earthly father will one day pass away on this earth, our parents, we have an eternal Father who's forever gonna take care of us in our pilgrimage dito sa mundo. Na may ama tayo na hindi tayo pababayaan at iiwanan. So, care for your weekly father will also reflect the God who is your Father. Ma-apply mo dun sa Kanya. Now, makikita din natin not only the fatherhood, no, sa Ebanghelyo, but the sonship of Christ. Sabi dito sa Biblia, no, bagamat siya'y isang anak, si Kristo, He became fully human, right? He was fully God, but He was fully human as well. Kasi yung humanity ni Kristo is united to His divine person. So that's why He became human. Nakaranas siya ng gutom, paglago ng kanyang kaalaman. He became a man of sorrow and whatnot. Diba? Na-experience niya yun lahat. Pero sabi dito, bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. He learned obedience to His Father, even in the context of suffering. He's showing us what it means to be a son. Kasi kung walang ebanghelyo, paano natin malalaman ang tunay na konsepto ng pagiging anak? Hindi, no? Pero dahil may ebanghelyo, naintindihan natin kung paano dapat tayo mag-function bilang anak ng ating mga magulang, right? And as Christ suffered and is willing to suffer to obey His parents, especially if what the parents tell you is right, we ought to do the same, no? Ipinakita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pagpapasakop sa Ama sa pamamagitan ng kanyang pagsunod kahit sa gitna ng mga pagdurusa. Right? He suffered. But He suffered while obeying God. And John 17:4, Jesus Christ as a Son lives for the glory of His Father. Niluwalhati kita sa lupa in John 17:4 sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. The Father has given Christ from eternity a task to do, to save humanity, right? To be a perfect revelation of what God is, and He's gonna encounter a lot of suffering. Pero yung binigay sa Kanya na task ng Ama, tinapos niya yun, no?
upang iluwalhati ang kanyang ama. So ang paggalang ng mga mananampalataya sa kanilang mga magulang ay ang isang pagpapahayag ng kanilang tunay ng pagkaunawa sa Ebanghelyo, kung saan si Kristo ay sumunod at nagpasakop sa kanyang ama para sa ating kaligtasan. So as Jesus lived for the glory of His Father, so wag nating hayaan na ang buhay, kung tayo may mga anak, wag nating hayaan na yung buhay natin ay maging reproach sa pangalan ng ating mga magulang. It's good that we make our papa proud, that we do excellent things because binitbit natin yung pangalan ng ating ama, no? Gusto natin mapakita natin yung respect sa kanyang pangalan, right? And that's what Jesus did to His Father. And that should be a picture of what we ought to do. Sundin natin ang ating mga magulang, especially kung tama at biblical ang kanilang mga tinuturo sa atin. Application, mamuhay tayo sa paraang kagalang-galang sa kanila. No? A good son will always do things na hindi reproachable sa kanyang mga magulang. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang makabibliyang payo, ang tanging layon ay ang ikabubuti natin. Because parents in general, with a few exemptions, always look for your well-being. At di mo maintindihan yan, no? If I'm talking to young people here, hindi pa natin yan maintindihan sometimes ang kanilang sinasabi sa atin. But one thing is for sure, it will always be for your own good. Pero kung yung magulang na nag-aabuso na sa kanyang mga anak, hindi na po yun biblical, no? Yun yung parameter at wag po tayong sumunod sa mga ganon. Pero makinig pa din tayo. Pakita pa din natin yung paggalang sa kanila. Ipadama natin ang ating pag-ibig sa mga nakakatatandang magulang sa pamamagitan ng pag-aaruga sa kanila sa panahon ng kanilang pagtanda. Kailangan nila tayo higit kailanman. So, yung pag-care mo, if they're going to become old, no? Yung pag-care mo sa kanila, ilang years lang yun, right? Pero it means a lot for them because they need companion. So, bisitahin natin sila, mga kapatid, no? May mga lolo't lolo tayo na naghihirap na, nagtitiis na, kasi kailangan nila ng companion. Kagaya mo nung bata ka na kailangan mo din ng companion ng iyong mga magulang. Dapat nating makita, ito yung mahalaga, dapat nating makita ang kanilang pagkatao higit sa kanilang kahinaan. Don't look at their weakness, but look at them, their person, beyond their weakness. No? At nawa hindi yung kahinaan nila ang mag-udyok sa iyo na huhupa yung pag-ibig mo sa kanila, hihina yung mong pag-care sa kanila. No. That mother who's younger before is the same mother now that he is weak. Now that she is weak, di ba? So, nawa, mga kapatid, no, itong lesson na ito ay nagbibigay sa atin ng encouragement din. Ito yung pinakamagandang kaya nating ibigay sa kanila. Before they die, tell them the truth of the gospel. Huwag mong hayaan na siya kunin ng Panginoon na hindi mo na ibigay sa Kanya. Higit sa mga pag-aarog at pagmamahal mo, ang pagsabi sa kanila, ang pagturo sa kanila sa katotohanan ng Ebanghelyo. Because if they know the gospel and if they heard the gospel and believe in the gospel, your weak parents will go to the eternal bliss. At dun siya maka-experience ng greatest glory in which the glories of this earth is just a shadow. And that is the gospel of our Lord Jesus Christ. And praise the Lord. I think that should do it, no, mga kapatid. Nawa ay may rami tayong natutunan sa ating lesson about
honoring our parents and our elderly parents. So it's open. I think si Mami meron siyang question or opening our Hello. Q&A. Thank you, Brother Jess. Siguro yung topic ngayon is very timely para sa amin kasi ngayon masasabi ko I am dealing with 5 elderly people. Wow. Dun sa bahay ni nanay. Ako yung pang-anim. Younger seniors at saka older seniors. 94, 92, and 87 years old. Tapos kami namang younger is dalawang 66, isang 68. And I should say na parang very timely yung yung message mo, discussing mo for this morning about honoring the elderly. At masasabi ko na it is really challenging. Right. Para mag-alaga ng mga elderly people. And I feel rather amused kung paano sila kumikilos, paano kami nag-aalagaan. Yung younger seniors, inaalagaan yung older seniors. Lumalabas lahat yung weaknesses. Tapos yung bang makikita mo kung paano ang Panginoon din ay gagawa ng paraan para mag-survive. Everybody will survive. Yeah. Tapos ngayon, ako sana magkaroon ka pa ng more. Yeah. Mahaba pa yung libro. Kasi yung prayer ko talaga, for them to, lalo na si Mother, she's been attending the church for so long. At sana bago dumating yung final moment niya ay, masasabi niya na nakilala niya talaga ang Panginoon Jesucristo. That is my very end prayer for her. Tapos yung dalawang elderly namin, si Father at saka yung kapatid niya eldest, they're still, sasabihin ko medyo malakas pa talaga sila. By the grace of God, makita mo yung common grace sa kanila, they are still moving normally. Hindi naman as normal as younger age nila, pero they can move around the house, mayroong alalay. So, basically, sasabihin kong magaan pa silang alagaan. Hindi pa sila nung nasa moment na talagang buhatin mo sila. So, ang prayer ko din, so thank you for your visit. Nakakarating ka sa Tennessee. Sana magkaroon din tayo ng more time for evangelism. Yes. At sana you will have more time for us. No? Thank you so much, Brother Jezreel. Praise the Lord. For being a blessing to us sa Tennessee. No? Praise the Lord. So yeah, maraming elderly nga doon. I think the other day we were there, no? Kasama yung mga matatanda doon sa and yung isang si tatay, no? Grabe ang memory niya, pati yung martial law, alam na niya lahat. No? Siguro sa kinakain niya, Mami, no? Na siya. Ganun ka yung memory niya. So, salamat sa Panginoon, no? Na sana maging opportunity din na ma-sharean pa sila all the more. Although we started it before nung hindi pa ako na-assign sa Tayabas, but the Lord is good, no? Sana magpatuloy-tuloy. And thank you for that. Si Brother Manolo. Go ahead, brother. Brad, iinawin ko lang, honoring the elderly. Ibig sabihin ba yung mga pwedeng depende sa edad nung kunyari kami, paano namin isipin ito? Bakit? Tanong lang naman, wala kaming anak pero meron akong apo. Pwede ko ba sabihin yung yun na lang para sa akin na ako'y may edad na. Iniisip ko na lang, pero parang hindi yata dito yun Yung, di ba tayo ang realidad natin tayo mamamatay pagdating natin doon sa hangganan ibinigay ng Diyos. Ang nakikita ko lang, bago tayo dumating doon, parang para sa mga tunay na Kristiyano may kaugnayan sa Panginoon, hindi masyadong bagamat alam natin na tayo natatakot. Ang Panginoon nga natakot, di ba noon? Pagdating na doon sa kamatayan na talagang nadoon ka na, parang inisip ko, hindi ka ganun ka na ang takot mo hindi 100%. Siguro, meron kang 30% kasi meron kang preparasyon. Mula ngayon, di mo alam kung kailan yung destination mo. Meron ka, hindi ka masyadong takot na mamatay dahil may pananampalataya ka na after death, magiging maganda yung mo.
yung magiging buhay mo. Meron kang buhay na walang hanggan. Yeah. So parang ibig sabihin, hindi masyado kang takot dahil meron kang preparasyon. Hindi yung kung hindi mo kilala ang Panginoon, sobra yung takot mo siguro na kung mamamatay na kayo, ano kayang gagawin ko? May sakit ako. Yeah. So yung parang ano lang, kumbaga parang nabawasan yung bagamat ang realidad yung mamamatay ka, nabawasan dahil nakikristo ka. Or pwede rin kung mas mataas ang pananampalataya mo, talagang matindi, hindi ka talaga kailangang matakot. Kasi ang nakikita mo, pag namatay ka, itong pupuntahan mo, naniniwala ka na ito'y maganda. Mabubuhay ka na walang hanggan. Yun lang yung parang naan ko. Amen. Totoo po yung sinabi ni Brother Manolo, no, na pag wala ka kay Kristo, even to talk about death is ayaw mong magkwento, ayaw mo yung pag-usapan na mamamatay tayo. Kung hindi yan topic na comfortable sa mga hindi Kristiyano. Pero sa atin, totoo yun, no, na ang knowing the end of our lives dahil sa ginawa ni Kristo, dahil mayroon tayong maliwanag na bukas, yun yung parang dinidispel niya yung cloud of fear about sa hinaharap, kasi napakaganda ng future natin, no? So totoo yung sinabi ni Brad Manolo na siguro tayo, dahil may kahinaan pa din tayo, nandito pa din tayo sa sinful flesh, may mga time na nagda-doubt tayo, may time na nagkakaroon tayo ng takot about sa kamatayan. Pero ang maganda kasi doon, binibigyan tayo dito sa church ng means of grace na palakasin yung pananampalataya natin at bigyan tayo ng pag-asa lagi, no? At faithful ang Diyos na gumagawa nun. Sa matatanda naman na, for example, walang anak, no? Sila pa din ay kahit sinong matatanda, no? Not just your parents, kasi sinabi natin no, sa simula, no, na this is honoring the elderly and also our parents, whether direct, indirect. So tayo sa iglesia, meron din tayong mga matatanda dito, subject din sila sa ating respeto kasi mas marami na yung experience nila, yung impact ng fall, ng pagbagsak ng tao, mas greater na yon sa kanila eh. So, ibig sabihin, mas greater din yung ating mercy and love, patience, pag-unawa sa kanila. At nawa maramdaman ng mga elderly natin yon, no, na ang pag-ibig ng iglesia, na iba yung love ng church, no, sa artificial love ng mundo. Na pag ikaw ngayon malakas ka pa, maraming ka mang kaibigan, no, para pagtanda mo, mapapansin mo yung mga matatanda kahit doon sa amin, naglalakad na lang halos everyday na nag-iisa na lang siya kasi wala nang kumakausap, di ba? Pero hindi natin gawin yung culture dito sa church natin, no? Gawin nating special, no? At I believe we've been doing that. We have a lot of mga elderly day, di ba? So at least maramdaman nila na may lugar sila sa puso ng iglesia. I think one more question if meron pa. 58. Any other? I think we should do it. Let's go to the Lord in prayer. Our good Father, salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa amin, bagamat may mga panghihina, may mga physical decay na na-experience sa mga ilan sa amin, at kami darating din sa buhay namin na kami ay tatanda. Pero Lord, salamat na hindi kami nag-iisa sa journey namin sapagkat You are an eternal, most powerful Father that will guide us through sa aming pilgrimage papunta sa glory. Hindi mo kami pababayaan. At Lord, nawa increase mo din ang aming pag-ibig sa mga elderly, ang aming pagrespeto, pagmamahal namin sa kanila, sapagkat sila ay naka-experience na ng greater impact ng fall. Nawa, mapakita namin ito dahil isa itong symbol ng aming paggalang sa iyo bilang aming eternal na Diyos. At nawa ang Ebanghelyo melt sa aming kasing-kasing, sa aming heart, sa aming puso, Lord, na mag-care sa mga kapatid namin, na hindi kami maging selective lang, kundi we are going to strive na mahalin namin ang isa't isa at maparamdam namin
ang aming pag-ibig sa bawat isa. Salamat sa iyong biyaya sa amin, sa iyong awa na aming tinatamasa, Lord, ngayon. At i-prepare mo nawa kami sa aming worship service. Mamaya, Lord, ang aming puso't damdamin sa pagsamba sa iyo. Ikaw naman purihan sa aming buhay sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.